Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ay tumako na sa ating pag-aaral para sa ating morning devotion. Meron pong nakapagsabi, "Fear has a large shadow, but he himself is small." Kung meron pong common sa maraming tao ngayong araw nito, ito yung pagkakaroon nila ng takot. Takot na sa napakaliit na virus, subalit nagdudulot ng malaking pangamba sa sangkatauhan sa buong mundo. At ang napakalaking takot ito ay nagdudulot pa ng mga maliliit na takot sa puso ng tao. Ang iba ay takot mawala na ng trabaho dahil sa mahabang panahon na apektado ang ekonomiya, baka wala na silang balikan matapos ng sitwasyon natin na ito. Iba ay takot na mawala ng pera dahil wala ng income at mayroon pangangailangan araw-araw at maaaring iba ay nauubusan na rin ng budget. Iba ay takot na mabankrupt ang kanilang mga negosyo. Iba ay takot sa curfew dahil sa pinapatupad sa iba't ibang barangay. At nakakatawa mong isipin na marahil ang iba ay takot na hindi na makapangasawa dahil sa hindi natin alam kung anong mangyayari sa sangkatawan, sa maraming pagkakataon. So, may pangamba ang tao, may takot ang tao. At yung takot na yun ay nagdudulot pa ng iba't ibang takot sa ating buhay. Ang takot na ito ay nakakaapekto sa ating gobyerno, apektado, maging ang pribadong sektor, apektado na rin, at maging ang mga religious sectors ay apektado na rin. Yung ating pananambahan na sama-sama ay apektado kung kaya tayo nagkakaroon ng online worship service upang sa gayon sa pamamagitan nito ay magkaroon tayo ng pananalangin, pag-aaral ng salita ng Panginoon ng sabay-sabay, bagamat hindi sama-sama. Kaya naman sa ating morning devotion ngayon, tingnan natin ang isang talata sa Biblia na nawa ay makasumpong tayo ng pagpapala mula sa Panginoon. Ang title ng ating devotion ay Do Not Be Afraid. At ang ating talata ay matatagpuan sa Luke chapter 12 verse 32. Ang sabi ng Panginoon, "Do not be afraid, little flock, for your Father has been pleased to give you the kingdom." Sa chapter 12, sinasabi ng Panginoon sa mga disciples na kung ano man ang kanilang narinig, ay dapat na nilang ipangaral. Kung anong narinig nila sa Panginoon, kung anong narinig nilang pangaral ng Panginoon, ay ipapangaral nila iyon. At mayroong dalawang maaring maging tugon ang mga disipulo. Una, maaring ito ay pangamba. Pangalawa ay pagkatakot. Kaya naman sa chapter 12, sinabi ng Panginoon sa kanila, "Do not worry. Huwag kayo mag-alala. The Lord will clothe you. The Lord will feed you." Tignan yung mga ibon sa kalangitan. Hindi naman nagtatrabaho pero sila ay pinapakain ng Panginoon. Then sabi niya, "Do not be afraid." Mas katakutan natin ang Diyos na kayang pumuksa ng ating katawan at kaluluwa. At huwag natin katakutan yung tao na hindi naman kayang pumuksa ng kaluluwa. At sabi, darating ang Banal na Espiritu kayo tutulungan sa kung ano ang inyong dapat sasabihin. At dito sa talata natin, muling inulit ng Panginoon, do not be afraid. Fear can create serious damage in our lives if we fail to control it. Sabi nga natin itong talatang ito ay napakahalaga na maging bahagi ng ating pagkatuto sa pagharap sa ating pinagdadaanan. Bakit? Sapagkat yung fear ay isang paglaban sa utos ng Panginoon. To be afraid is to violate His command. Ang sabi ng talata, do not be afraid. Yung salitang do not be afraid ay imperative ng ibig sabihin ito ay utos ng Panginoon. Fear is a kind of sin that occupies the heart and mind. And this obedience starts within us. Fear has no power over us unless we allow fear to take control. Sabi na po, do not be afraid. We should not allow fear to take control. Fear controls our mind, our action, but we must suppress it. The Lord may not change the situation, but we must guard our hearts and not be afraid. Fear is like
virus that slowly kills our effectiveness and productivity. Fear makes us useless and hopeless. Yung takot ay nagpuproduce sa atin ng pagiging hopeless. Fear underestimates what God can do in our lives. Gusto tayong gamitin ng Panginoon, gusto niya tayong maging kasangkapan sa pagpapalaganap ng kanyang kaharian, but if we are afraid, though God remains all-powerful, but fear will make us powerless. We would lose God-given opportunity because of fear. Kaya sabi ng Panginoon dito do not be afraid, little flock, for your Father has been pleased to give you the kingdom. Na ang pagkakaroon ng takot ay parang sinasarahan niya ang bawat opportunity na binubuksan ng Panginoon. At binubulag niya ang ating mga mata upang hindi natin makita ang mga opportunities na yon. Ano ba ang fear? Fear is false evidence appearing real. Ito'y nakaka-apekto, bagamat ito hindi pa totoo na nangyayari sa ating buhay. Nung ako ay bata pa, kami ay nakikinig ng isang palatuntunan sa radyo na may katakakutan na nakakatakot na palabas. At sa radyong iyon ay napakagaling na mga gumaganap. At pagkatapos ng palatuntunan iyon, hindi na kami mautusan bumili sa tindahan dahil takot na kami at maging pumunta sa CR. Hindi na namin magawa dahil sa sobrang takot namin. Fear affects your mind and eventually your action. So, paano ba natin dapat ma-overcome ang takot na ito? Meron lang akong dalawang bagay na nakita mula sa talatang ating pinag-aaralan. Number 1, focus on God and what pleases Him. Focus on God and what pleases Him. Sabi ng Panginoon, do not be afraid, little flock, for your Father has been pleased to give you the kingdom. Focus on what pleases God. Focus on Him at kung ano yung mga bagay na nagbibigay sa Kanya ng kagalakan. Number 2, focus on what God is doing in our lives. For your Father has been pleased to give you the kingdom. God is doing something great sa ating buhay. He makes us His stewards para pamahalaan, pangunahan, paglingkuran siya, at pinagkatiwala niya sa atin ang gawain. He wants to expand His kingdom at ang nais niyang gamitin ay tayo. Kaugnay nito, sinabi ng Panginoon sa mga religious leaders ng kanyang kapanahunan, therefore I tell you, the kingdom of God will be taken away from you and given to a people producing its fruits. Dahil ang mga religious leaders sa panahon ng Panginoon ay hindi naging karapat-dapat para pamahalaan at palaganapin ang kanyang kaharian, ito ay kinuha sa kanila at ibinigay sa mga mangingisda, tax collectors, na handang magpagamit sa Panginoon. Kaya naman ang sabi ng Panginoon sa kanila, sa mga disciples niya, do not be afraid. Anong pwede nating matutunan sa mga talatang ito? Number 1, let us not miss this opportunity dahil lamang tayo natatakot. Let not fear rob this opportunity, this privilege na binibigay sa atin ng Panginoon. Let us remain focused on what pleases God. Let us remain focused on what God is doing in our lives. If you are afraid sa pagsunod sa Panginoon, sa paggawa ng kanyang kalooban, sapagkat may banta na kung ano man, lumapit ka sa Panginoon. Sapagkat ito ang kanyang sinasabi, I have told you these things so that in me you may have peace. In this world you will have trouble, but take heart, I have overcome the world. Nawa ito'y magbigay sa atin ng kapayapaan ng puso ng ating Panginoon ay nagtagumpay laban sa ano ang pwede magdulot sa atin ng takot.
If our hearts and mind is focused on God, then fear will disappear. Magandang umaga po sa ating lahat at pagpalain tayo ng Panginoon.